Okay, so kwentuhan session ulit tayo, 0, 1, 10, 25. So for today, 8 charts yung pagkukwentuhan natin. So bilis na lang natin yung yung kwentuhan session. So first natin is C+, no. So C+, so far yung M820 naging support na niya. Pero if makikita ninyo yung previous box niya, yung resistance doon, nandun din yung DB50 area. So tingnan natin kung magiging resistance talaga yan or mauuntog dyan and possible tayo makakuha dito sa baba for a possible range trade and bullish move. So ito okay pa rin naman siya dahil maganda yung volume, tapos marami nagtitrade and very bullish yung chart. So kailangan natin ito bantayan dahil baka bigyan tayo ng possible entries. So yun, no, very interesting to sa coming days. Tapos yung next natin si SGP. Ito si SGP, maganda rin yung chart niya kasi kanina nag-green na siya. So tingnan natin ito sa coming days. If magiging strong support na itong area na to for a possible range trade siguro. So yung mga ganyan pwede na natin patuloy yan dahil very bullish yung chart and at the same time maganda yung volume. So yung chance mo maipit is maliit lang. So yan, no, very interesting, magaganda yung mga chart ngayon. So medyo nakakatamad lang dahil yung market medyo matumal. Ito guys, si dito, sayang, no, nag-breakout siya kanina pero bumalik. So nauntog na naman siya sa resistance niya. So sayang, lakas nito nung umaga, nag-green pero wala, no, binentahan siya. Pero at the same time, maganda pa rin yung chart niya kasi may kita ninyo maganda yung volume pa rin. And at the same time, it's above the MAs pa rin naman, 20, 50, 100 and 200. So tingnan natin, no, if saka yung chart nito guys malakas pa rin dahil as long as nagtitrade to above 2 pesos level. So as long as mag-trade siya dito above, malakas pa rin yung chart nito. So if saka makikita niyo yung merong possible squeeze dito. So pwede natin to bantayan. So tingnan natin if magbibigay siya ng flag or ng squeeze for a possible bullish move later on. So yun, no, actually maganda pa rin yung chart nito. So kailangan bantayan pa rin natin to kahit almost 6% yung red niya ngayon. Kasi ganoon talaga dahil ang laki na nung inangat niya and at the same time nagtitrade na siya near the resistance na talaga. Ito si DNL. Ito, as I've mentioned before, meron ako nito sa long term ko. Nasa long term ko na port. So ito, ganun lang. Ganun pa rin yung ginagawa ko dito. Ito, it will take time lang talaga dahil bearish yung chart. It's a descending triangle, then squeeze. So bumili na ako sa 6 pesos dito. So wala na akong pakialam. Yung next buy ko is around 5.90 or 5.80 siguro. Tapos tight cut. Tapos yung pinakamarami kong buy dito is syempre sa support para if mag-fail, konti lang yung damage. And at the same time, guys, no, kaya tayo bumibili ng 60 para just in case bigla siyang mag-pop tapos gumalaw. So, kunwari maging ganito yung move niya, meron kang option to average up. Kasi meron kang base, meron kang nabili sa baba. So, for me, yun yung purpose ko nun. So, and part naman siya ng long term and mura siya sa tingin ko and may dividends naman. So, yun nga lang, pag ganito, dapat patience lang talaga. Dahil it takes time, no? Dahil baka matagal yung pag-base niya. So, yung next natin is si ABS. Ito, sobrang walang kwenta yung chart dito ngayon. So, kilala nyo naman ako, mahilig ako sa mga psych level, mga psychological level, mga significant level. So, as long as hindi to mag-trade above 6 pesos, so for me, untog yan eh. So, nasa resistance siya. So, as long as hindi siya mag-trade above 6 pesos, so hindi ako bibili nito. Siguro, pwede ko lang siya i-consider if gawin yung support yung 6 pesos as dito siya mag-conso for a possible bullish move. Pero as long as nauuntog siya or nasa baba siya ng mga psych level, so ako I'd rather not trade it. So yun yung take ko lang kay ABS. So ito next natin is si AREIT. Si AREIT, ito very interesting yung chart nito. Tapos may ano kasi ito parang may chismis siya, no? Kaya ang laki ng volume niya ngayon. Ang laki ng net foreign buy niya, may chismis na napapasok siya sa index. Pero as long as walang announcement, so hindi pa tayo sure, no, kung totoo yun. Tapos if makita nyo to, if yung shorter time frame, makita nyo, ang ganda ng chart nito guys, no, kasi meron siyang squeeze ascending triangle. So ang ganda ng chart niya. Tapos kanina nag-pop with volume. Tapos at the same time, if titingnan nyo yung chart naman niya ng longer time frame, nasa ano siya, meron siyang up channel. So ako marami akong kilala na meron nito na wala silang ginagawa, na nakaupo lang sila and ini-enjoy lang nila yung dividends. So
more of pang long term talaga si A-REIT for me. So tingnan natin kung may possible na totoo yung chismis dahil grabe yung volume today, ang laki. Tapos ang laki rin nung net foreign buy. And yung 40 pesos guys, 'di ba? Significant level 'yan, psych level 'yan. Ilang beses na siya nauntog doon. Tapos finally nag-pop siya today. So ang ganda nung galaw nito. So yung next resistance niya is around mga 42, 43 level na. Yun. So congrats sa mga may A-REIT. Yung next natin is si Wilcon. Ito si Wilcon, kabaliktaran naman niya si A-REIT. So ang chismis naman dito is natanggal siya sa index. So grabe rin yung chart nito guys. So makikita niyo channel siya, down channel naman to. Sobrang bearish, kabaliktaran ni A-REIT, and at the same time tingnan niyo yung support niya, which is this one. So around 13 pesos, 'di ba? Significant level 'yan. Psych level, yan yung support niya. Tapos finally bumigay siya nung pangatlong test. Ay sorry, wait lang. Tapos yung pangatlo niyang ito, 'di ba? Nag-support yung dito sa pangatlo, nag-fail. Tapos grabe ang laki pa. More than average pa yung volume. So if mahilig kayo mag-bounce play, so siguro dahil since down channel to, ay sorry. Dahil down channel siya sa long term, ay sa yung longer time frame, if mahilig kayo mag-bounce play or yung mga ganun, mahilig kayo sumalo, so pwede siguro around here for a possible range trade. Pero ako ayoko i-trade yung mga ganito kasi downtrend to na malakas with volume. So high risk yun. Your probability of winning is mababa kasi you're trading against the trend. So yun. So dapat strict ka sa rules mo if ever na gusto mo mag-bounce play sa mga ganitong chart. Saka dapat walang average down. As in pag mali, cut lang talaga. Saka magandang position sizing. Anyway, tapos yung last natin is si LTG. Ito si LTG, sobrang ganda ng chart nito guys. So before meron akong kasama to sa long term ko before sa dividends ko. So since 2020 meron tayo nito. So ang ganda ng chart ni LTG, makita nyo pataas talaga yung galaw niya. Kaso lang nung wisdom tree na wisdom tree na rebalancing, which is this one, nagtipi tayo. So nakaalis tayo doon. Kaso hindi na ako nakabalik kasi hindi na siya nagpunta sa buy zone ko kasi ang buy zone natin dito is this area. So sobrang lakas ng galaw ngayon. Nag-breakout siya sa 10.50 area with a good volume. So tingnan natin guys. So ito siguro if ever na gagawin yung support yung 10.50 area and magko-consolidate siya dito sa area na to for a possible continuation move siguro later on or magdi-deep. So pwede tayong bumalik ulit for dividends kasi maganda yung dividends ito, medyo malaki. So medyo nanghinaing doon ako actually, pero kasi yung nag-wisdom tree rebalancing, dalawa yung nag-magic on close doon. So ito medyo fail yung decision natin dito. Tapos yung sa DMC naman, which is long term ko rin, yun maganda kasi nakabenta tayo sa taas. Tapos ang laki nung kinorek niya, tapos nakabalik ulit tayo. So yun. So that's it for our kwentuhan session for today guys. So next week ulit.